Yes po mga kabarangay, wala pa rin po tayong update hanggang sa kasalukuyan kung nagpasa na ba ng komento ang mga respondent, mga kaibigan. Ang kabarangay, sa kasalukuyan po ay pare-pareho pa po tayong nangangapa sa dilim. Muli po ang aking taus-pusong pag-aanyaya. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo. Pakiclick po yung notification bell at all. At para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Paki-like and share naman po. At base nga po sa mga latest issue. Latest issue po, hindi po update. Mga kabarangay, ay hanggang sa ngayon po ay talagang hindi pa rin po malaman kung talagang nakapagpasa na ba ng komento ito pong mga respondent, mga kaibigan, mga kabarangay. At ayon po sa ating napanood na isa pong abogado sa isang napakasikat po na programa ng ating idol, ito po ay si Attorney Dino. Yes po, ito po ay anak ng naging undersecretary ng DILG na under po ang mga barangay. Yes po, isang napakagaling po na leader at isa ring komentarista. At ang kanyang anak nga po na si Attorney Marvin Dino ang nagpaliwanag o kahit papaano po ay nagbigay po ng linaw o kalinawan sa ating mga hinahanap na kasagutan. At ayon nga po kay Attorney Dino, nagsisimula po yung 10 days na binigay po na palugit ng Korte Suprema sa mga respondent ay yung pong oras, araw ng pagkakatanggap po nila ng sulat o liham ng pinagkukomento po sila. Hindi rin po malinaw sa atin o sa kanila sa usapin na kung kailan ba maglalaps yung 10 days or kailan ba ito nagsisimula o magsisimula. Pero ang malinaw po doon mga kabarangay sa sinabi po ni Attorney Dino na pwede naman po na magdesisyon na po ang korte sakali po na hindi nga po magsumite ng kasagutan itong mga respondent, mga kabarangay. Siyempre po bilang mga nasanay na sa ganyang usapin na tayo po, ako mismo ay nag-iisip na baka yan po ay isang estratehiya po ng pamunuan o ng mga kinaukulan, mga kabarangay, kasi alam naman po natin na napakagaling din po na mga abogado ang mga yan. So mas malalim po yung hinihintay po natin na maaring mangyari sa usaping ito. At napanood din po natin sa programa mga kabarangay na nabanggit din po ng bisita na itong si Attorney Dino na ang gusto po ng Pangulo ay ma-fix na po yung termino. Hindi po sinasabi na gusto ng Pangulo na ma-extend o ma-postpone po ang halalan. Ang sabi po ni Attorney Dino ay gusto po ng Pangulo na ma-fix na po ang termino ng mga barangay at SK officials. Kaya kung atin pong matatandaan mga kabarangay, yung mga lumabas po na issue noong mga naunang mga araw ay yung sinabi po ni Senate President Chis Escudero na ang sabi po niya ay may tinatahak na landas na itong term setting bill na ito. At yun nga po yung napag-usapan sa LEDAC ay yung 4 years, 3 terms. Pero tuloy po ang halalan sa December 1, 2025. Kaya lang po nang maaprobahan na po sa Bicameral Conference Committee ay baligtad po at napakalayo po sa mga napag-usapan mga kabarangay. Ang na-approve po sa Bicameral Conference Committee ay ito nga po 4 years, 3 terms, pero ang halalan po ay magaganap sa November 2, 2026. Taliwas po doon sa i-announce na noong una na tuloy ang halalan 4 years, 3 terms. So dito po lumalabas yung talagang napakalakas po ng power ni Madam. Dahil si Madam po kasi ang talagang promotor nito at ang gusto pa nga ni Madam dati 6 years
Pero ayan nga, at humabot na lang sa 1 year na okay naman pa rin sa mga nakaupo. At least kahit papaano, ayun nga daw po ay mapupunuan yung kakulangan na 1 taon ng mga nanalo noong October na 2 years lang ang iuupo. Yes po, para po sa mga first timer ay talagang parang argabyado sila. Bagamat alam po nila na ang pag-upo nila ay 2 years lamang. Kagaya po ng mga nai-content ko na noong una po, ay wala pong karapatan ang sino man na nakaupo na questionin o sabihin po na unconstitutional yung pagkakaupo nila ng 2 taon. Bakit? Kung questionable po para sa inyo, bakit kayo sumali? Bakit kayo humabol? Bakit hindi na lang kayo nag-complain noon pa na unconstitutional itong 2 years? Yes po mga kabarangay, estopel po. Estopel po ang tawag dyan. Yung kabahagi ka, nakibahagi ka, kasama ka sa isang kaganapan at pangyayari at hindi na nga ito naging pabor sa iyo ay nagre-reklamo ka o kine-contest mo ito. Estopel po ang tawag dyan mga kabarangay. Bagay po na makakapagpahina sa liga ng mga barangay kapag ito po ay ginamit nilang argumento. Kapag sinabi po nila sa Korte Suprema na hindi tama o labag sa saligang batas o labag sa batas yung ginawa ng Supreme Court na 2 years lamang ang kanilang iuupo mga kabarangay, tinitiyak ko po sa inyo magkakaroon po ng problema itong petitioner na o kontra-petition na ito kapag ginamit nilang argumento ito. Mga kabarangay, magbibigay tayo na uli ng babalikan lamang natin bakit ba naging 2 taon lamang yung pag-upo nitong mga nakaupo ngayon na mga nanalo noong Oktubre ng taong 2023. Alam po ninyo mga kabarangay, ang cycle po kasi talaga ng halalan ay 3 years. So 2022, ang susunod po nito ay 2025. At kasunod ng 2025 ay 2028. Kaya lang po, hindi po nagkaroon ng halalan noong 2022. Dahil nga po, bagamat na-deklara na unconstitutional yung pagpo-postpone po na ginawa ng Kongreso, ay natuloy pa rin po ang halalan noong October 2023. Kaya po dahil deklarado na unconstitutional itong 2023, ang cycle po talaga na legal cycle mula po 2022 hanggang 2025 ang binilang. Rene-align uli po ito ng Supreme Court mga kabarangay. Kaya po naging 2 years na lamang yung mga nanalo noong October 2023. So napakalinaw naman po mga kabarangay na ang Korte Suprema po ang nagtakda ng pag-upo nila na 2 taon na lamang dahil nga po sa unconstitutional yung ginawa po ng Kongreso. Ibig po sabihin, kagbahagi po ang Kongreso, sila po ang may gawa kung bakit po nabawasan yung pag-upo po ng mga nanalo noong October 2023. Napakalinaw po mga kabarangay na Korte Suprema po ang pinakahuling alas o baraha natin pagdating po sa batas. Supreme Court nga po ngayon sasabihin natin, question natin na unconstitutional yung 2 years na pag-upo ninyo. Bakit nga kayo paulit-ulit na lang? Bakit ka humabol? 2 years pala. Ayaw mo pala ng 2 years. Pero noong hindi pa pinag-uusapan itong postpone na ito, wala naman pong sinasabi yung mga iyan. Mga kaibigan, hindi po natin linalahat. Ano po? Yung iba naman po ay tanggap po nila at alam po nila na sila po ay 2 taon lamang talagang uupo. Dahil yan po yung kontrata nila sa taong bayan. Kaya tayo natatawa lang natatawa lang po tayo doon po sa iilang kapit tuko. Wala na nga ang ginawa itong nakalipas na magdadalawang taon, gusto pang ma-extend. Nako po. Kakatawa kayo. Pero sabi ko nga po, hindi natin nilalahat. Napakarami pa rin po ng mga barangay officials ang nagpangsyon ng mabuti. Sila po yung
kahit anong mangyari ay papasok po muli o mananalo muli dahil yan po ang gusto ng mga taga-barangay. Yung barangay na maaasahan at hindi yung barangay na umaasa lamang sa barangay. Pero wag pong kalilimutan mga kabarangay, para hindi po tayo nalilito, ang umiiral pa rin po na batas sa hanggang sa kasalukuyan ay ito pong 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. At ito pong Supreme Court ruling na nagtatakda naman ng December 1, 2025 ay wala na po sa kasalukuyan. Yes po, hindi na po iiral yan dahil meron na pong bagong batas. At kung sakasakali po na ideklara na unconstitutional, itong 12232 na ito ay doon pa lamang po muli magkakabisa ang December 1, 2025.